What's up, guys? Hello! Good afternoon. Welcome sa Andrea Judge TV. For today's video, guys, gagawa na naman tayo ng isang American Dream Journey for Nurses episode 12. Ganyan. 7 ko eh. Back to back. Ayan. Episode 12, guys. And for today's episode is i-interview natin ang walang iba kundi si Andrea. Woo! Ano naman ang i-interviewin niya, guys. And yes, ang topic namin today is ano nga ba ang work ni Andrea? And paano nga ba mag-apply or ano nga ba yung benefits ng isang nurse or utilization management nurse. And she is currently working home, guys. So, ayan, i-discuss natin. And yan, itatanong natin kung ano nga ba yung mga benefits and ano nga ba ang disadvantage or advantage ng pagiging nurse. So, ano pang nintay natin? Let's go, guys. Simulan na natin. Ayan. So, a little bit of background lang. Ano yung ginagawa mo as a nurse? So, yan, guys. I'm a nurse, utilization management nurse, and I'm doing this job for about 11 to 12 years na. Wow. So, ang tagal na, di ba? Nagsimula ako nun sa Philippines. Nag-start ako sa Accenture before ako umalis ng Pilipinas papunta dito sa US. So, ano nga ba yung utilization management? So, yung utilization management, ano siya, usually yung mga insurance company yung nag-utilize nung ganitong klaseng job kasi ano yung ginagawa namin? May tatlong klase na ginagawa namin sa May pre-certification, which is bago pa ginagawa yung procedure. May concurrent, meaning at the time of admission, usually inpatient admission yung mga concurrent reviews. At the time of admission, may mga nurses din na nagre-review during that time. Tinitignan nila kung pwede pang magpatuloy magstay sa hospital yung pasyente. Inpatient, not only like yung mga medical, yung usually mga skilled nursing, yun, tinitignan din nila yung mga rehab, inpatient rehab, yun, tinitignan, nire-review ng mga concurrent review nurses. And also, meron din post-service review. So, yan guys, nagiging trendy na siya, yung job na to. Kasi work from home. So, away ka from a hospital setting na malaki ang burnout or malaki yung stress. Pero, ang pag-work from home, ang pag-work ng is depende syempre din sa type ng nurses. So, disclaimer lang guys, ito sinashare lang namin yung kung ano yung ginagawa ni Andrea and sinashare lang din namin sa iba na magkaroon sila ng idea na magustuhan nila or pinag-iisipan nilang mag-work from home. So, since nasabi ko yon, ano-ano nga ba yung benefits ng isang nurse? So, syempre, number one na benefit is, syempre, yun, nakakapag-work ka from home. So, yun guys, hindi lahat naman nakakapag-work from home diretso. Like in the Philippines, kasi yung mga jobs sa Pilipinas, usually handled by third party like yung Accenture. Pero alam ko may mga insurance company dito sa US na nag-outsource na sila or gumawa na sila ng mismo nilang parang base sa Pilipinas. Kasi nga maraming ang mga Filipino nurses na passer na ng NCLEX, tas naghihintay na lang ng priority date. Kasi nga, di ba, mostly, karamihan for the past few years, yung PD is parang retro. So, yun yung ginagawa ng
ng ibang mga nurses na naghihintay, kagaya ko nun, naghihintay dati ng priority date. Yun, nag-apply kami sa mga nurse jobs sa Pilipinas. And yung job na yun is really, yun pa yung isang benefit is mataas yung sahod sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Syempre, compare kung nag-work ka as a nurse sa hospital. Yes. So, yun. So, yun nga lang is, syempre, para siyang BPO, parang may mga times na parang call center kasi yung pre-certification reviews usually may calls yon, meaning may kausap ka. Ano yung usually na kausap mo? Yung kausap mo usually is mga office, mga doctor's office, mga servicing facility kasi sila yung mga humihingi ng authorization para magawa yung procedure. So yun, specifically yung maraming klase guys, maraming klase yung nire-review namin, hindi lang radiology. Ako kasi specifically radiology studies, mga CT scans, MRIs, PET scans, cardiology tests, even umabot na ako meron na kaming handled na cardiac catheterizations, nire-review na namin yun, peripheral revascularizations. So, halos lahat actually ng mga procedures na kailangan i-maintain yung cost ng healthcare. So, malaki talaga yung cost ng healthcare dito. Yes. So, anong trabaho ng mga nurses like me? Kami yung tumutulong sa mga patients na ma-reduce yung healthcare cost na yun. Kasi may mga times na hindi naman pala kailangan nila ng MRI. For example, kunyari, sumasakit lang yung likod nila. Yeah. Minsan yung mga doktor, they jump into conclusion na, sige, dali na to sa, or bigyan ng ganitong scan or something. Yeah, they're gonna do napapagastos kasi insurance yung nagbabayad. So, para sa kanila, di naman yung patient yung magbabayad. So, why not gamitin na lang yung insurance and magawa yung mga talagang procedure na ginagawa. So yun guys, dito sa US, although sabi ni Judge, mostly yung cost will be handled by the insurance. Pero kasi dito, merong deductible, may copay. Yeah. So yung healthcare cost na, yung deductible mo na yun, shoulder yun ng pasyente. Paano kung hindi naman talaga siya medically necessary? Yeah. Yun yung ginagawa namin We are reviewing medical necessity ng isang healthcare procedure or isang healthcare stay if it's inpatient or healthcare supply or DME or parang equipment siya na in-order ng doktor mo. I-review namin yon kasi inaano namin kung tama ba na ibigay yan ng doktor or i-order yan ng doktor sa'yo para para sa current situation or yung indication mo. Yun, nabanggit ko na yung parang yung benefit na nakakatulong ka din kahit papano sa mga pasyente. Not directly like sense by... of parang may sense of, tawag doon? Fulfillment. Na nakatulong ka. Kahit wala ka sa bedside. Yes, exactly. Iniisip mo pa rin yung pasyente in terms of their costing. Yes, oo. Alam mo, yung isa pa naisip ko din na benefit is yung yung flexibility ba ng schedule mo. So, ang dali mo magpaalam. Unlike sa hospital setting, guys. Isa pa yun. Pag magpapaalam kami sa OR, kahit 3 months, minsan 1 day lang ipapaalam mo, hindi pa na-approve. So, ayun. Ako, yung flexibility ng like, yun nga, sa schedule, sobrang, not really yung gusto ko, ito, papasok ako ng ganitong time, 7 to 5. Hindi yung ganon. Usually, meron kaming set na time sa work, like, ako, may schedule ako. Ang schedule time sa work ko is 7 to 3:30. 8 hours yun every day, Monday to Friday. And off kami ng holidays. So, yun. Ang flexibility na sinasabi ni Judge is yung pag magpapaalam ako ng emergency, PTO, yung mga emergency leave na kailangan ko, especially sa mga bata pag nagkasakit. The next day, pwede automatic, hindi ako papasok. Na hindi maapektuhan yung yung pay ko, yung job ko,
Kasi, yun nga, parang office type of work ako and magre-request lang ako ng parang PTO ko sa manager ko and then in just a few minutes or within an hour, magre-reply na yan sila and yun, pwede na ako mag-off the next day. And sometimes, pwede rin ako mag-request ng PTO ko ng ilang oras lang. Kunyari, gusto ko lang pumasok ng 1 to 4 hours, 4 hours lang, or 1 to 6 hours. Hindi whole 8 hours ako papasok sa work. Pwede yon. Pero, syempre, subject to approval yun ng mga managers nyo, ng mga team leads nyo. So, yeah, since nag-work from home ako, syempre, number 1 is yung more time. Another thing is yung marami akong time sa inyo, sa family. Yes. Kasi nasa bahay lang talaga naman siya. So, although sometimes busy siya, pero at least yung presence ba na sa mga bata na nandyan siya. So, anytime na minsan umiyak si Klein, nandyan siya to... Pwede akong mag-attend sa kanya agad. Or meron yung mga maluto, chores sa bahay, yun nagagawa Unlike ko. Guys na wala kayo parehas sa bahay. So talaga magsasuffer yung mga bata. So talagang pinili namin yung ganitong setup. Talagang hinanap ni Andrea yung mag-work from home, tapos ako yung sa labas. Para at least parehas kaming nasa field ng nursing. But at the same time, may isa sa amin kahit papano na nakapag-focus sa mga bata, which is yun naman talaga importante, priority namin. Kaya yun yung hinanap ko talaga na work na especially nung pandemic at sin talagang halos sa ng UM work na punta sa home. Kaya nga naging trendy yung yung UM nurses. Dahil yun nga ang laki ng benefit nung nag-pandemic talaga kasi away sila sa hospital setting. So isa yun, parang hindi ka risk sa mga sa mga sakit. Hindi siya risk sa mga infection. Actually, i-add natin yun kasi mataas yung risk ng hospital-acquired infection, illnesses pagka nasa hospital. So, lahat ng klase ng viruses, bacteria, pwede mong makuha sa hospital. Ayan. Although nga may PPE or personal protective equipment, pero iba pa rin talaga. Mas safe ka sa bahay. Of course. Siyempre, nasa comfort of your home tapos nag-work ka pa, di ba? So, sobrang win-win yung dating. Next is yung hindi ka magko-commute. Hindi ka mag-travel from your house to work to house. So, especially dito sa lugar namin, pag winter talaga yung snow, medyo mahirap yung transportation. Sarap ng niya ng ng benefit na yun, guys. Kasi gigising lang yan, kahit di na nga masyado magbihis Diretso, log-in. Nag-aayos, guys. Ako, mag-aayos. Yung time consuming, mag-shovel ng snow sa labas para magamit yung sasakyan, papainitin yung sasakyan, and then aalis. And then, minsan traffic, pauwi, papunta, so umuulan. So, siya, hindi, nasa comfort lang talaga ng bahay. So, less yung commute. Wala talagang commute, napaka-comfortable. So, isa yun para sa kanya, yung benefits, no? Oo, saka syempre yung budget mo, makaka-save ka ng dun sa gas, sa baon mo. Baon, snacks. So, yun. Malaking bagay din. Sobrang ganda ng benefits kapag nagwo-work from home ka. Siguro, naman, sa tayo sa benefits or para sa akin, advantages na din yon. Ano yung mga disadvantages or mga ayaw mo pag nagwo-work from home ka? So, ayun guys, ano naman yung mga disadvantages na ng pagiging work from home nurse or sa UM nurse. So, ako personally, yung sa tingin ko, nagiging disadvantage for me is yung social interaction. Siyempre, yun nga, wala talaga akong hindi ko sila nakikita. Yung kausap ko, hindi ko nakikita. Parating ka-chat ko lang sila. Like, hi, how are you? Through chat lang yun. Or minsan, through call. Meron kaming mga meetings, guys, every month.
Meron din yung mga managers, team lead, kinokontak kami every now and then. And you can reach out always sa email, sa chat. Pero iba pa rin kapag syempre nakikita mo yung makakita ka ng ibang tao, hindi yung puro kami lang. Correct. Sila lang yung pati nakikita ko, mga bata, si Jen, yung mga kapitbahay namin, minsan nakikita ko. Yes. I seldom ask, yun nga, help from others kasi mag-isa lang siya. Oo. Nabubuhay akong mag-isa. I mean not literally mag-isa. Sa work, yung work environment. Nasanay ako na ako lang yung nandun lang siya sa office niya. As my own. Although, guys, disclaimer, hindi naman, yung sa work mo, ikaw lang mag-isa, hindi ka ba makapag-reach out. Meron kang help, guys. But through chat. And then call. Job itself, madali lang mag-reach out sa mga coworkers mo, sa mga manager mo. May resource line kami kung meron kaming tanong about processes or meron kaming mga problema sa isang cases, ganon. Meron kaming resource line na pwede kaming tumawag para ma-solve namin yung during the time ng call or case na nahirapan kami. And marami naman kaming friend, guys. Kung makikita nyo na panoorin yung mga videos namin, mga vlogs, mga Buhay America vlogs namin. Marami naman kaming friends, kaya ina-expose ko din siya kasi naiintindihan ko, wala siya masyadong yung nakakausap and stuff. So it's like, we have our friends na hanggat maaari, inaano namin, yung parang tinatreasure namin. Yun din yung talagang, isa siguro yung disadvantages, yun nga, parang naboboard ka sa hindi naman technically naboboard. Ako, I'm comfortable sa ginagawa ko. Pero, what if ikaw gusto mo mag-UM nurse ilang years ka na? 12 dito sa bahay, like nung sa US? Sa US? Sa UM is 12 years na ako nag-work. Dun sa Pilipinas, pero dito meron sa kaming company. Sa bahay, nag-work na ako as 5 years. 5 years. So, isipin nyo, guys, for 5 years, nasa bahay lang siya nag-work. Siyempre, kailangan niya lumabas, kailangan niya mag-enjoy, kasi 5 days na nga siyang straight nasa bahay, tas weekend nasa bahay pa din siya. So, kahit pa paano, pag gusto niya lumabas, nag-request siya lumabas, or nag-request siya mag-road trip, ginagawa namin as a family. So, ini-enjoy din namin yung life namin. Ang dami niya naiisip, guys. Yan pala disadvantage para sa akin as asawa nang nagtatrabaho sa UM Nurse. Ang dami niyang naiisip, guys. Ang dami niyang project. Una na yung garden, yung boat. Yan, ang dami niyang gustong gawin na kasi naiisip. Guys, nakaka-rate siya ng mga gustong gawin. So, ayun. Kung syempre pag pero ang ganda naman yung boat na gamit naman natin, na-enjoy natin. Kasi tsaka yung garden, maraming benefits na kasi yun nga, andyan lang ako minsan nakapag-garden pa siya, guys. Isa din palang disadvantage yung kapag nasa bahay ka, guys, minsan nahihirapan ka din minsan na pagsabayin yung work tsaka yung pag may nakikita ka sa bahay na kailangan mong gawin na chores, parang nahihirapan ka na i-separate, mamaya na lang yan, like yung maglalaba ka, imbes na do it outside your work hours. Minsan, or weekend. Or weekend. Minsan natatempt ako na gawin. Which is, doon ako nahihirapan. Disadvantage for me kasi minsan na parang I wanted to do it na agad kasi nakikita ko agad. Kunyari may kalat. Ayusin ko na agad. Na parang kailangan gawin ko na to. Doon ako napapagod na imbis na parang relax ka lang kasi nag-work ka nga lang sa bahay. Pero hindi din, guys. Yun din yung minsan na kailangan kong gawin to, kailangan ko pa tong gawin at the same time doing yung work ko. So, last disadvantage na tayo, guys. I'm not sure if sa lahat mag-work yung disadvantage na to. Pero ako, wala akong overtime, guys. Yes. So, pwedeng advantage yun sa inyo, pwedeng disadvantage sa inyo yun. Pero sa amin, siguro technically parang in the middle. Minsan advantage din na hindi ka nag-overtime, na hindi ka ako personally, minsan ayoko mag-overtime
Especially pag Pero maraming kasi ginagawa sa work. kunwari, may ginusto kang project and kailangan mong mag-ipon Oo. or kailangan mong So, yun, sobrang yung pay wala is siyang hindi. wala siyang flexibility doon. Hindi tulad sa amin, like may flexibility Pwede ako na mag-pick up ng pwede shift. akong mag-pick up or pwede akong tumanggi or pwede akong umuo. Kasi ang overtime sa hospital, parating may overtime and parating may pick up. So, di ka pag kailangan mo ng extra, sabihin mo lang sabihin mo lang gusto mong pumick up, pick up shift, yan. Bibigyan ka. Gustong-gusto nila, masaya pa sila. Sa amin, guys, fix lang, like Monday to Friday. Minsan lang, very, very, very seldom na nagkakaroon kami ng overtime pag sobrang daming cases. Doon lang. Pero once in a blue moon lang yun, guys. Hindi siya sobrang parating meron. So, fix yung sahod mo. So, yun. Wala kang flexibility na magkaroon ng extra hours during work time. Alright, so ayan guys. Na-discuss na natin yung description ng pagiging UM or ano nga ba yung mga responsibilities nila and yung advantages and disadvantages. Ngayon, kunwari, nanonood pa rin sila hanggang ngayon. Paano nga ba or ano nga ba yung process ng pag-a-apply sa UM? So paano ka nga ba ano ba yung mga qualification? Usually, qualification ng pagiging UM nurse. Sa Pilipinas, hindi sila mahigpit kasi alam naman nila na hindi lahat ng nurses doon has hindi lahat ng nurses doon has like experiences sa UM kasi yung insurance naman natin sa Pilipinas walang utilization management, 'di ba? So doon sa Pilipinas, yung mga nurses natin dyan sa Pilipinas, kung gusto nyo mag-apply, NCLEX passer ka, yun yung number 1. Syempre, kailangan NCLEX passer ka. You can try yung ganitong job, UM nurse job, mag-apply ka lang. It's a normal... Accenture, guys, ito. Yun lang yung alam namin company kasi doon siya nanggaling. May UHG, basta marami nang lumalabas na companies na nag-outsource din or nagbibigay ng UM job. So, try yun, guys. Marami silang hiring, guys. Oo. Lalo na yung Accenture, di ba? Oo. Maraming hiring na ganong job. So, yung mga NCLEX passer dyan na gustong Pero alam ko parang may PHRN na rin, di ba? Oo, meron din. Kaso iba yung sahod niya dun sa USRN talaga. Yeah, kasi nag-hire sila ng PHRN din na nurses kasi meron silang clinical background and sila yung mga tumutulong sa mga US nurses na kagaya namin mag-set up ng mga cases. They will hire PH nurses and then they will help in processing yung makakuha ka ng US license and then ayun, pwede ka na mag-work sa kanila as a US nurse and then yun na rin yung chance mo na magkaroon ng magbibigay, di ba? Magkaroon ng license sa US and then you can have a chance to apply sa Amerika. Someday makakapunta din kayo. So yun, yun yung yun lang actually walang UM experience sa kailangan pag nasa Pilipinas ka. Pero pag nandito ka sa US, na medyo tight yung or mahirap mag-apply. Basta mahirap dito hindi naman makahanap. Yung availability yung availability ng job dito as UM nurses. Kasi marami din talaga. Oo. Marami din gustong and kailangan may experience. And mostly they will hire you kapag meron kang clinical UM experiences, like maybe sometimes they are asking 1 to 3 years experiences as a UM. Merong ibang company na they will hire you as a new grad, yung mga ganon. Pero sobrang mahirap maka-apply. Pero yun, wala namang masama kung itatry nyo. Try lang kayo ng try, guys. Yung mga nurses dito na sa Pilipinas, kung gusto nyo mag-try ng UM nurse jobs,
apply lang kayo ng apply, try lang ng try hanggang sa yun, magkaroon kayo ng chance na makakuha ng UM nurse job. Ako kasi talagang malaki yung chance ko nung time na yun dahil yun nga, meron akong UM nurse job. So yun guys yung mga nasa Pilipinas dyan na nag-wait pa dahil retro pa, nag-wait pa ng priority date nyo. Kung gusto nyo magkaroon ng job na kagaya ko dito sa US, try muna mag-UM nurse sa Pilipinas. And once you gain those experiences, habang naghihintay kayo sa PD nyo, then pagdating nyo dito, malaking chance nyo na makakuha kayo ng work from home job na kagaya ko after ng mga contracts nyo. So, ano nga ba yung, may i-add lang ako kasi baka inisip nyo, magkano ba yung sahod ko? Magkano ba expectation nila yung expectation sa salary pag nag-UM nurse ka? Definitely, it's not the same as a nurse sa hospital. So, yung salary ko is sobrang hindi kagaya ng nasa Pero, usually, alam ko dito sa Illinois, ang minimum na namin is nasa minimum na namin is nasa $36 to $37 per hour. So, not bad na kasi may sa lang yun, first hire, diba? Like, sa first hire. Pag meron kang possible na mas mataas yun kasi pag may experience ka, pwede pang siyang tumaas. So, meron din namang bonuses yun quarterly. Quarterly, yun, malaki bonus nila, guys. Yun, so, yung magandang naman benefits kami, pala, no? Kasi performance talaga yun, guys. Yun yung kagandahan. Depende yun sa state, guys. Pwedeng mas malaki sa California kasi mataas yung cost of living nila doon. Sa New York or something. So, basta dito sa Illinois, $36 to $38 per hour. Ang first. First ang minimum offer nila na offer. Meron annual increase din yun every ganda nung year. Increase. Halos talagang may kita yung performance. Consistent. Based on your performance. Parang may metrics kayo every na kailangan i-meet. So, ayun guys, na-discuss na nga namin ang mga briefly, medyo mahaba nga yung vlog. Yung mga specific questions kayo guys, leave a comment, we're gonna answer it. We can make another vlog para doon sa mga questions nyo. Ayun. Hopefully, nakatulong kami sa inyo sa pag-share namin ng pagiging UM nurse. Working from home, yung mga benefits. Ayan. So, ayan, siguro dito na namin tatapusin yung vlog, guys. Thank you so again, much, guys, thank you sa panunood. Hopefully nga, may nakuha kaming pointers. If you have question, comment down below. If you guys have the suggestion, comment down below. And yun nga, lahat ng to is based sa kanyang experience. And hindi naman kami totally HR or expert pagdating doon. So, share niya lang kung ano yung mga na-experience niya sa work. And as a UM nurse. So, kung may mga suggestion kayo or may naisip kayong ibang na comment, i-comment nyo lang down below and then gagawa natin ng vlog and i-discuss natin yan. So, ayan. Maraming salamat guys sa lahat ng subscriber natin. Currently, nasa 1,402 na tayo. So, 98 na lang guys. 1,500 na. So, yun yung ginugol namin by end of the year. 1,500 subscribers. Please keep on supporting us at Andrea Judge TV. Patuloy pa rin gagawa ng mga nursing vlog or nursing tips, experience, interviews. And syempre, gagawa din kami ng mga Buhay America vlogs and gumagawa din kami ng mga travel vlog. So, kapag nagta-travel kami. So, ayan. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa amin, guys. Meron din kaming Facebook page para sa mga US nurses or nurses sa Pilipinas na need ng guidance or help. Na especially yung mga nagdi-DIY ng USRN. So, ayan yung page namin. Yan, usually si Andrea naman sumasagot niyan kasi siya mas magaling. Send lang ng message guys. Don't hesitate to send a message. Libre yan. Libre yan. We're here to help you. Yeah, we're just helping guys. So, ayun, siguro next vlog na lang guys. Ingat kayo parati and God bless. Bye!